Iba-iba ang emosyon na na-trigger ng paglabas ng SC decision on the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Si Senator Bato de la Rosa nga, nakaalyado ng mga Duterte, minention pa yung Holy Spirit sa reaksyon niya doon sa SC ruling. Pero side note, ang court decisions po ay nakabase sa batas at hindi sa religion. Pero may ilang officials din na nagpakita ng pagkadismaya dahil doon sa desisyon. Ang tanong na kailangan nating sagutin ngayon ay, pwede ba nating i-criticize ang Supreme Court decisions? Pahiram na ilang minuto at i-discuss natin in detail. By structure, ang Supreme Court ang highest court of the land. At one point pa nga tinatawag na gods of Faura yung mga SC justices, pero hindi nila gusto yan dahil tao lang naman daw sila at hindi sila infallible or nagkakamali lang din naman sila. Dahil sa power at influence ng SC ay may notion na dapat yung mga decision na inilalabas nito ay hindi pwedeng questionin o labanan. Na dapat yung isang SC decision should be taken as is. Sorry, pero maling paniniwala po ito. In fact, pag may isang SC decision nga, pwede mo pang i-apela ito sa pamamagitan ng motion for reconsideration. Katulad dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, ang House of Representatives ay i-apel pa nila yung desisyon ng korte. Noong pinarusahan ng Korte Suprema ang serial red tagger na si Lorraine Badoy dahil sa pag-threaten niya sa isang Manila judge, doon sa desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, sinabi ng SC na ang pag-criticize sa korte ay bahagi ng constitutional right to free speech, expression, and of the press. Ibig sabihin, pwede tayo magpahayag ng ating mga criticisms against the Supreme Court. Kaya may paalala rin si UP Law Professor Dante Catmaytan sa mga taong galit na galit sa mga kapwa nila na nag-voice out ng criticisms against the recent SC decision. Those people raising hell over criticizing Supreme Court decisions. These are not edicts from heaven, and it is our responsibility, citizens, and for us members of the academy, to point out what might be wrong about a Supreme Court decision. It's our job, and there's absolutely nothing wrong with doing that. But of course, may limitations yung criticisms na pwede natin ibato sa Korte Suprema at sa Korte. Para nga naman, hindi masyado umuwi yung mga criticisms. Doon nga sa kaso ni Badoy, sabi ng SC ay valid naman daw kung i-criticize ang Korte. Pero yung criticisms daw ay hindi dapat makakaabot sa point na natitreten na nito yung judicial independence o yung independence ng mga korte natin. Sa isa pa pong kaso na Makasahit case of 2008, sinasabi doon na may important line na nagsiseparate doon sa legitimate criticisms against the court at yung pag-atake laban sa korte at sa mga judges. Kaya, nandyan din yung contempt powers ng korte o yung kapangyarihan ng korte na magpataw ng parusa. Pwedeng gamitin ng contempt powers para doon sa mga taong aabusuhin ng free speech para i-threaten ang independence ng korte. Kung interested pa kayo to talk about the impeachment trial of Vice President Sara Duterte and other related issues, you may download the Rappler Communities app and join the Justice and Crime channel.